anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Ako, paniwala ko, Christians should not have that kind of sickness or disease. Kasi ang disease, hindi naman talaga, kung uunawain mo yung salitang disease, dalawang salita yan eh. Dis-ease yan eh, dis-ease. Some discomfort that you feel in your body or in your mind or in the entire being of a man. Kasi if you are at ease, you do not have dis-ease. If you are at ease. Ibig sabihin, relax ka, wala kang... Sa Kristiyano, dapat walang anxiety eh. Walang dapat anxiety disorder. That is one of the diseases that a Christian must not have. Bakit? Pakinggan mo sa isang talata ng Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ngayon, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Dapat wala tayong anxiety eh. Kung may tiwala ka sa Diyos. Yung anxiety nanggagaling sa isang presumptuous mind ng tao. Ang nagdudulot ng anxiety, yung presumptuousness minus trust in the Creator. Pinipresume mo na agad may masamang darating, tapos wala ka namang trust, wala kang tiwala sa manlalalang. O sabihin na natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung may tiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin ang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ilagak nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, lahat. Kung ano man nakakabalisa sa'yo, pera, buhay, sakit, nararamdaman sa katawan. Marami kasi tayong kalaban kapatid. Lalo na pagka-Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi lang tao, may mga espiritu pa. Pwedeng yung espiritu, kurutin yung paa mo at sumakit. Pwedeng pasakitin, halimbawa, tuksuin ka. Magkaroon ng artificial na, yung halimbawa, yung espiritu dinidiktahan ka sa isip mo ng ganito. Magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na psychological feeling na para bang may sakit ka, wala ka naman sakit. Ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka na nga. Yun ang nasa Biblia. Ang takot ng masama ay darating sa Kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Kita mo, yung takot mo, pag masama ka, dadating sa'yo yun. Natatakot ka kasi tinatakot ka ng demonyo na ang pakiramdam mo, meron kang ganon, meron kang ganire, hindi naman reality. Ang masasamang espiritu, kalaban natin yan para alisin yung tiwala natin sa Diyos. Pero kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, na siya ang bahala sa'yo, na mamatay ka man yun ang the best. Kasi alam naman ng Diyos kung kailan kanya kukunin, kung kailan niya hindi pa kukunin kung may tiwala ka sa Diyos, sabi ni Pedro, ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yun ang nasa Biblia. Ako, yun nga ang lagi kong iniisip pag nakakaramdam ako ng masakit yung ganire, masakit yung siko, masakit yung tuhod, masakit yung likod, pangalay na, pagka matagal na ako nakaupo, na parang yung aking katawan gustong bumigay, ang nasasabi ko, may awa ang Diyos. Nalalaman ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Kaya yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Mag-maintenance ka man ang mag-maintenance, yung nervous breakdown,
anxiety disorder, etc. Yan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Maaaring brought about yan by toxicity in the body. Siguro, magpatingin ka ng dugo, malaan yung ano ng dugo mo, pagkatapos makita yung kondisyon ng dugo mo, mag-cleansing diet ka. Ang cleansing, mga juice, fresh juice ng vegetables and fruits. Mag-juice ka sa umaga ng lemon juice, tapos susundan mo yun ng apple carrot juice, tapos susundan mo yun ng pipino at saka celery juice, tapos susundan mo yun bandang pananghali na at bandang hapon na ng pakwan juice, tapos orange juice, pineapple juice, puro fresh. Tapos singkamas juice, tapos yung mga gulay na pwedeng i-juice. Minsan, ginujuice din namin yung repolyo. Maganda kasi yun sa may mga ulcer at saka may mga hyperacidity at saka may mga influx. Maganda yung cabbage juice, repolyo juice na may kasamang konting apple juice para hindi masama ang lasa. Mag-juice ka, kapatid, at dagdagan mo ang tiwala at panalangin sa Diyos. Kasi ang anxiety, it's a kind of mental disorder. Parang parang feeling of insecurity, parang wala kang maaaring makatulong sa'yo, parang you are alone. Ganun yan yung nangyayari sa may mga anxiety.